Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at na guminawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas. Bagong Pilipino, bagong Pilipinas. Ulit lang napatunayan ng Pilipino, husay at lakas, kaganda ng talento, hanggang maging pagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino, bagong Pilipinas. So our Honorable Mayor Francisco Esco Moreno Dumagoso, Honorable Vice Mayor Chia Atienza, our Honorable City Councilors of the City of Manila, to our Secretary to the Mayor, Secretary Manuel Sarcal, Chief of Staff Cesar Chavez, our City Administrator Attorney Wardy Quintos, sa ating mga department heads, Director of Hospitals, mga kasamahan ko sa Manila Health Department at sa iba't ibang health centers ng Maynila, sa ating pong mga bisita, mga sponsors, kapwa kong mawali ang lungsod ng Maynila, isang masigla at pagpalang araw po sa inyong lahat. Ang kagawalan ng kalusugan ng panglungsod o ang Manila Health Department ang nakaon ko na magtaas ang ating bandila ngayong linggo ito. Ang Manila Health Department ay masasabing isang haligi na po ng City Hall ng Maynila dahil kami po ay 83 years old na. Isang senior institution ng Maynila, need na po namin mag-insure para sumigla. At kami po ay patuloy na nagsisilbi sa araw-araw sa lahat ng sulok ng Kamaynilaan. 30% po ng aming uwani ay retirable na. At sila po ay hindi man tatawanan ang kanilang binigay na serbisyo sa ating departamento. Kami po ay mayroong 44 health centers, 2 lying in, isang public health laboratory at 3 cemetery. Ang Manila Health Department po ay may mga programang tinatawag na Home to True. Mula po sa sinapupunan ng ating ina hanggang sa pagpanaw po ng isang Manileño ay naagapay po nila ang Manila Health Department. Kasama po sa aming programa ang Maternal and Child Health na may layunin alagaan ang mga buntis na nanay at may programa po kaming first 1,000 days sa ating mga kabataan. Simula po sa sinapupunan ng ating nanay hanggang siya po ay 2 years old. Meron po kami mga iba't
ibang programa para sa kanila. Bakuna para sa sanggol hanggang 1 taon. Inaalagaan din po namin ang kanilang ngipin sa oral at dental care. Tinuturuan po namin sila tulong ng health education at pinalalakas po natin sila para hindi sila magkaroon ng sakit sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Pagdating po ng kanilang teenage year, iniiwasan po natin sila ay mapunta sa pagkakaroon ng teenage pregnancy. At kung sila po ay may asawa na, family planning at responsible parenthood naman po ang ating pinapatupad sa kanila. Ang programang Sanidad, ito po ang nag-iiwas sa atin ng mga dengue at influenza at ang ating city epidemiological session or ang CESU, sila naman po ang nag-report sa atin tungkol sa leptospirosis. At hindi rin po pamumuli ang ating disaster response na lagi po kayong nandiyagaan kung sa mga sakunang natatanggap po natin. At kung tayo po ay papanaw, nandiyan po, mamili po kayo, pwede po sa Manila North, Manila South, o kaya sa Islamic Cemetery. Nandiyan po silang lahat. Tatlo. Alagang Manila Health Department po dyan. Shout out ko lang po ang mga direktor natin sa sementeryo. Napakagaling po nila. Nakakaiba po, meron na po tayong CCTV at paging system sa ating sementeryo na direktiba po ng ating leaders po. Wala pa kayo dyan. Good job po. Meron na rin po tayong crematorium at meron na rin po tayong columbarium. So, yan po, alagang Manila Health Department, alagang may puso. Para po sa aming mga kasamahan sa Manila Health Department, maraming salamat po sa inyong warm welcome sa akin. At sa mga challenges natin nararamdaman or nararamdaman, whether sa family natin, sa trabaho, sa love life, o kung ano man yan, lagi lang po tayo mag-bring hope and do not worry. Mag-auto-correct po yan. We did our best and God will do the rest. Kung nalampasan po natin ang COVID-19 na hindi naman siya nakikita, malalampasan po rin natin ang mga kasamahan natin na nakikita. So, mag-smile lang po tayo lagi, okay? At kukunin ko po ang pagkakataon na ito para magpasalamat po sa ating lungsod sa pagbibigay po sa akin ng opportunity to help the Manila Health Department and the Manila Health Cluster. I can vividly remember na sinabi niya sa akin, Padilla, COVID-19 ang Santa Ana Hospital. Yes, Mayor. Ang sagot. Basta nandiyan si Dr. Francisco sa likod ko at si Dr. Paul Lucan. So nakatawid po tayo sa COVID-19. Sa pagbabalik po niya ang kanyang standing order, Padilla, 30 days buksan mo po ang ating Baseco Hospital. So nakabukas na po siya ng outpatient department. Padilla, ang Hospital ng Maynila Catheterization Laboratory ay buksan natin. Nabuksan na po natin 7/10 na po at tatlo na lang mayor, pwede na tayong mag-angioplasty. At bonus po ang kanilang dialysis center. So iyan po ay sa pamamagitan ng matibay na pamumuno ng ating punong lungsod to make Manila great again. So hindi ko na po papatagalin. Alam ko excited na po kayong marinig ang lingguhang mensahe ng ating pinakamamahal na mayor, ang ating nagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno. Thank you, Director.
Grace Padilla, ang Director ng ating Manila Health Department, at yung may mga talentadong ating medical frontliners sa MHD at sa lahat ng mga taga-MHD. Thank you very much for hosting today's flag ceremony. Pasensya na sa ating mga empleyado. Minabuti kong loobin ngayon ang ating flag ceremony kasi kanina napansin ko na ulan, ayoko naman kayo magkasakit. Baka naman start of the week. Sinisip ko lahat. Especially nowadays, ang influenza, 5-5. It's everywhere. So, but then again, gusto ko lang diinan yung sinabing servisyo ni Director Padilla. The health sector is one of the top 4 priority of the city under MBN, or what you call minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. That's where we're going to invest. Whatever money is left, whatever money is there to be utilized, most of it will be dedicated to this type of service. That's why to the Manila Health Department, totoo po sinabi na from womb, mauna na kayo sa tomb. Pangimini ka pa. Gusto mong buo, gusto mong abo. Available. But that is a type of services na maaari, minsan ikinikipit, balikat na lang natin as if it is parang normal. This is the most expensive expenditures ng City of Manila because one, mahal magkasakit. I think it's a given fact. Two, talaga, it's a never-ending expenses. Three, this I can honestly and proud to say, being Manileño, not as your mayor only, but bilang Manileño. I think we are the largest public healthcare provider in the entire country through MHD. Palakpakan ninyo ang mga. And in the coming weeks and days and months of our lives, we will continue to reinforce our health center. Doon sa mga nakita kong ibang health center, talagang for Diyos por Santo, ang magkakasakit lang yung ating mga health center employees. Meron akong nakita isang health center, pinakamagandang health center sa buong mundo. The only health center na may resort. Sa Singapore. Yung sa Nicolas Health Center. Maawa ka sa mga empleyado natin. The irony of this is just like 2-3 kilometers away from City Hall. And nobody thought of visiting these places. Kaya sa mga health center, kung napapasin nyo, kung minsan nag-random check ako, because I wanted to see your situation. And that is a directive to Director Padilla. Make the wish list. Lagi, dito marami kaming wish. Marami kaming list. Alam sabi pa, pero at least ang doon siya sa radar. To improve our healthcare facility. In fact, today, one of the machine, life-saving machine, will be made available in our health center. From AED. With this type of machine, it may, we really don't know kailan natin kakailanganin. But this will not be only placed in our 44 health center, but also through the leadership of Superintendent Gomeda, ito ilalagay din natin sa 100 plus na eskwelahan natin sa lungsod ng Manila. Thanks to the effort, the men and women of MDRRMO, Director Arnel Angeles. Karoon ng training. Sige nga. I-translate mo. Ano yan? Automatic
External defibrillator. Yun lang, i-translate mo. At masama yung tinuturo mo na. Ulit, yung makina, machine, sa puso, bubuhayin. Ito po ay isang makina, maaaring simpleng makina, but as you already know by this time, to me, life is life. I really don't mind spending millions of pesos to one person. Mabuhay lang ng tao. Ang halaga ng buhay ng tao, walang katapat na salapi. Kaya kung ako nasa health center o nasa ospital at ganun yung boses ng kumakanta sa akin, gagaling na ako kagad. Dapat, gano'n. Kakantahin yung lagi yung ating mga. Magkakakanta ng buhunin mo. Just trying to light up our Monday because it's going to be a very busy week for us. And in the coming days, it's going to be very busy for our city treasurer. Ano ba bagot ang city treasurer para ng oras? Okay, magdalala. Sa totoo lang, not for anything else, sa totoo lang, spoiled ang health sector. Sabi nga naman, nakasabihan, good things come to those who wait. Yes! Masaya ba kayo 2 months ago? Sagat nyo? Alay nyo, may matagdag kayo ulit. Pag yung mga kagayang sector, medical and non-medical, I'll make sure we'll put a smile in your face this December. Again and again, isa lang ang pakisuyo ko sa inyo. Hindi perfecto ang ating gobyerno, ang ating pasilidad. Maswerte tayo ngayon. Ating health center, mayroon ng insure. Ubus na ba? Ubus na? Pagkala ulit. Pagka sa ospital, nakita ko si Director Ted Martin bibigay ng insure sa pasyente natin sa ospital, lalo na yung mga matatanda. Meron po tayong stock dyan. Kung kakasya, magpapadala tayo ulit sa health center ng ating maiwagang gatas. Gatas pang palakas. Lalong-lalo na sa mga minamahal kong lolo't lola. Sa mga bata naman, ang kabay lang kayo. Meron din kami iniisip ni Director Padilla para ma-resolve natin ang malnutrition sa ating mga bata na Maynila. Now, I would like to make mention of our visitor today. Meron tayong guest from the Manila Board of Realtors Incorporated 2025. NBR. President Attorney Ray Nathaniel Iporong. IDP Ms. Loreline Pavilion, Past President Elias Ang, Past President Aline Sadas, Past President Maria Rosario Antonio, Director Marilo Pancapa, Virgin Mendoza, Dante Dalaya, Benet Manipula, Isabel Filiena, Members Cora Regala, Janela Escobedo, Angela Olaguera, Adrian Timbol, Richelda Francisco, Oscar Mendoza, Merlin Brillo, Norberto Torren Jr. Welcome po sa ating regular. Hindi ko naman natanggit, pasensya na. Pero total kayo'y maglulupa. Pwede bang ibahagi nyo sa amin yung iba yung lupa? Kasi naghahanap ako ng matatayuan na ospital para sa District 2. Sabi ng maliit yung ospital namin doon, it serve its purpose. But through
population growth through demand. We need to prioritize building a new hospital, hopefully in the coming years, in preparation of continued population growth and demand for District 2 of Manila. But anyway, sa pag may sobra kayong lupa, sasalugin namin. Bigyan nyo lang sa amin. But I'm happy today, new visitors. So thank you very much. Huwag kayong mag-alala. Ang inyong pamalang lungsod, especially kayo, no? And I think you should hear this with regard to the zoning policy. Very important for your client, future client. The city of Manila used to be a headache for realty development. In the past 3 years, I've been hearing a lot of businesses and real property development because of the zoning board. There was so much abuse in the land use policy of the city. During my first term, deliberalized ko lahat ng rules, trying to make it more easy for the businesses to develop their property and have it rented out to create commerce and opportunity for our people. And I would like to inform you, 2 months ago, the Manila Zoning Board, through Director Mark De Leon and the members, and I, your chairman, created a new policy. The 22 requirements for compliance to zoning is now 7, down to 7 requirements. Now, if you still don't qualify, despite babang requirements, pinadali, so to say, you're going to, if you still fail, you're going to get maybe SUT with regard to FAR or other matters to be exempted in this situation. Under the exemption rule, there is about 15 items. And I would like to inform you, 5 items na lang ang inyong tutukan. We wanted business, we wanted development. It is not only for the city government to develop itself. I think the bigger picture, it is the private sector. If you allow to develop, the private sector to develop, more opportunity for us, more sources for us. The velocity of money is faster for everyone. Kaya sa amin, stimulant lang ang gobyerno. We just stimulate the economy by infusing more development in our city. Infrastructure, vertical and horizontal. But the big chunk of any city, or even the country for that matter, is for the private sector to have an opportunity and level playing field in their transaction of business or in their fields of undertakings. That is the policy of your city. And with that, unti-unti ngayong sumisigla ang hanap buhay sa Manila. We've signed almost 6,000 more or less new businesses in the last 3 months. You do the math. So businesses are coming in, coming back, like the song. You keep coming back to Manila. And that is going to be our policy as long as I'm here. Maaliwalas ang paghahanap buhay sa Manila. And with that kind of policy, we generated or created 12,000 plus new jobs for the city. At ito mga nakakarap ng doktor at non-medical, marami dyan na-promote last week. Marami ako nakapagpal dyan last week. But I would like to inform you, if
like what Director Padilla said, kapag na-aprobada ng DBM, the new structure, the new plantilla for Paseco Hospital is vacant. Once approved, you can apply for permanent position, especially mga GO namin. Saka yung mga wala ng growth sa kanyang office, baka meron kayong growth sa inyong hospital. Ano doon, pwede nyo tirahin. We're going to submit it in the coming weeks before the DBM for approval. Yung new plantilla of Paseco Hospital. Marami ko dyan. Napo-promote. Hindi ko po nakikita. Hindi ko pa na-meet. Iba naman, permanent. Hindi ko rin nakita. We try to, as much as we can. We're not been perfect, but as much as we can, meritorious tayo, based on merits, meritocracy. Kaya magsipag lang kayo. You'll never know. You'll never know. Magkasal din kayo. Malay ninyo. Yeah? Si Grace, who would thought that she can be a director. She's just like you. Doctor serving our community, our city. But, you know, the leadership saw that dedication. The rest is history for that. That goes to everyone. Hopefully, mag-asipag kayo. Again, to our visitors, thank you very much for your time. Kung magpapapicture kayo mamaya, etneb lang. Kahit mag-iyang choppy namin yan. Malaki-laki yung nahanap ko, wala ko isang billion. Para sa mga bonuses. Nako, hirap. But God will provide. So kayo, mag-iingat kayo, ha? Kasi, hayaan nyo na muna yung problema ng mga pananalapi, karapin ko araw-araw. Basta magbigay tayo ng servisyo sa ating kapwa na may ngiti. Yun lang ang request ko sa inyo. Minimum, ngiti. No? Pagka medyo maganda pa process mo, katulad ng kumanta kanina. Yan naman lambing ko sa inyo. Let's serve our people with empathy and love. Minsan, ang yakapsul, mas nakagagaling kaysa amoksisingin. Minsan, parts of doctors, health center, healthcare provider. Minsan, yung pakikitungo ninyo, nakagagaan na sa pinakaharap na karamdaman ng isang person. I do believe in that. I do. Nararamdaman natin yan sa nanay natin. Di ba pag may sakit tayo, pagka tayo nakapuso ng nanay natin, gumagaan ang pakiramdam natin. And I think that goes also with our medical frontliners and non-medical. So, mag-ingat kayo to our partners in the national government, fire, jail, police. Have a pleasant week and safe week for us. And huwag kayong mawawalang pag-asa. Nakabangon din tayo. Alpas tayo rito. At in my own little way, I will do my best na mairaos natin, maitawid natin ang mga tagalungsod ng Maynila. Muli, thank you for your cooperation. I wish that God will keep you safe and healthy, serving our people this week. Congratulations sa Manila Health Department, sa North Secretary, sa South Secretary, sa Islamic Secretary, nakaraos tayo ng mga mag-ingat kayo, palanginawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! Thank you.
Sino mag-picture sa akin? MHD po, yung MHD po, kapatid niya. Next po natin yung MHD. Thank you po. Next po natin yung MHD po, ADD. MHD na dapat. Sisipo muna. First, MHD po, MHD. MHD po sa harap, MHD po, Urong po tayo. Yung photos urong po tayo. Urong po. Saglam mo na. Dito naman tayo. Okay, mga lahat. Copy, sir. Okay po. 1, 2, 3. Okay na po. Next po, isang po call first. Isang tayong call first. Right first po. Okay, 1, 2. Ito po sa official. BJMP po next. BJMP po next. BJMP po rin.
din sa right side. Para pag-alis mo ng MHC, mas po tayo. Okay po, thank you po, MHC. Maraming salamat po. MHC, thank you po. Mag-CMP po sunod. Okay, salamat po. Salamat po. Salamat po. Ako, meron ko po susunod na. Okay, salamat po. BJMP po, salamat po. Salamat po kayo. Left and right po, nila your device. Okay po, salamat po, MHC. Salamat po. BJMP. Maraming salamat po. Okay po. After po ng BJMP, ano po yung level sa right side? Lahat po ng level sa right side. BJMP, after po ng photo natin sa kaliwa po. Sa left side po ng station exit. Okay. Tama na po kayo doon. Okay po. 1, 2, 3. Okay. 1, 2. Salamat po. Depende po. Pasok. Sa left side po ang exit ng BJMP. Left side po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po BJMP. Maraming salamat po. Okay, depende po. Kalawang kanan. Para sa mga pagkakas. Mga photo from wellness room po tayo. Maraming po sila. Good morning. Good morning. Guro po tayo. Namiss namin si guys. Ang grupo na yun. DepEd. DepEd po kasama si Doc Lometa. Hindi pa nag-photo kasi sila. Ayun. You know, turnover of AAD. Para sa... Okay po. 1, 2, 1, 2, 3. Salamat po. Sa Godverse daw po, sa Godverse. Salamat po.
tayo pinuli natin. Omdel! Omdel! Last five. Kailangan na tayo. Sulat po. Alin? Ah, ito? Ay, nasa sa'yo. Now na?